natin yung screen. Umpisa na natin. Shoutout sa 600 viewers. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pakinggan natin si Bad Mabsat. Ito na guys, oh. Nako po, hirap na hirap siya. Ito pinapakinggan ko lang kahapon ito eh. Pero atras natin ng konti. Yan. So yun. Sabi ni inamin ikaw. Oh. Hello everyone. I'm excited to introduce Bluesong, the new standard solution. Okay. Atras muna ng isa pang atras. Tapos natin. Hitting Duterte hard. So panoorin natin itong pag-amin ni Kaufman. Kasi iyak yung mga DDS. Bakit naman iiyak yung mga DDS, Sir Bad? Bakit huhuhu? Dapat hehehe. Agoy, pasok. Magsi 60 days na si Duterte. Anong ginagawa mo, Kaufman? Bakit hindi ka pa? Sabi ni Kaufman, ang una niya gagawin ay mag-apply ng interim release. Sandali, medyo kwan daw yung sound natin. Ha? Okay ba yung sound? Okay po, okay. Kaufman, ang una niya gagawin, medyo siguro sa signal, no? Pero tingnan natin. Mukhang okay naman yung sound. So yun, inamin ni Kaufman, pasensya na kayo, hindi talaga natin mapa-release si Duterte immediately dahil naghahanap pa kami ng bansa na gusto siyang kupkupin. Ibig sabihin, lahat na... Ay, ganun? Kailangan may ibang bansa pa para kumukpop sa kanya para magkaroon ng interim release. Sang bansa naman yan, Sir Bad? Agoy, mga garapata. Magsiiyakan kayo dyan. Ang bansa na kinakausap nila, i-reject si Duterte. Agoy. I-reject. Bakit Sino naman? Sino mga bansa na gusto makita na ang dami mga OFW nagkukutuhan, nakakalat sa lugar nila? Agoy. Diyan nga, inalis na sila sa harap ng jail facility ng Dahig. At itinapon na lang sila doon sa Center Island. Nakakalat sila, nagdudumi sila dyan, ang ingay nila dyan, inalis na nga sila eh. So sinong bansa gusto magkaroon ng senaryo sa mga lugar nila? So panoorin natin itong admission mismo ni Kaufman. So inadmit na guys. Tinanggap na ng lawyer ng mga Duterte. Hirap na hirap talaga siyang ipagtanggol itong si Digong at para magkaroon ng interim release. Nako po, bakit naman, Sir Bad? Sige, tuloy. Ina-update na rin niya tayo. Ano ba nangyari doon sa petition for interim release? Kasi sinabi niya, yun ang unang gagawin niya. Ha? Okay, go. Kaya pala hindi niya tinuloy yung interim release na yun. Asa naman yung mga DDS na mapakwan na siya, mabalik na siya sa Pilipinas. Pagbibigyan yung interim release sa petition niya, wala rin. Nga kayo dyan. Patay. Nga talaga, lalo na si Harry Roque, nga. Dapat si Harry Roque na lang, bring him home. Bring home Roque. Naku, guys, may bagong interview si General Torre, mga kabsat, tungkol kay Harry Roque. Pakinggan natin mamaya. Tuloy. Iyak kayo, iyak. Sige, papanoorin natin to. Hoy, panoorin natin yung harang. Anak naman ng kamote. Di bale, okay lang yan. Pagtsagaan natin, guys. Pasok. Here we go. Ba't walang sounds? Sir Bad? Bakit walang sounds? Nawala ng sounds. Nawala yung sounds si Sir Bad, Nangyari. Nawala ba yung sounds? Okay, nawala. Nawala pa naman si Hanilet dyan. Ako pala yung nawala. Bantay sa kanya dyan, yung kapatid niyang lalaki eh. So hindi naman pwede bigyan ng conjugal visit, yung kapatid niya lalaki. Paano na si Tatay Diggs? Sabi pa naman niya sa Hong Kong, sa mga OFW, mamamatay daw siya kung wala siya katabi, ganon. Patay tayo. Paano na yan? Sana naman, pinagbigyan siya na magpasok ng lotion at saka ng petroleum jelly dyan. Agoy. Human rights abuse naman siguro yun kung pati lotion o kaya o kaya petroleum jelly ay bawal pa dyan. O kahit sabon. Sabon naman allowed. Sabon. Do you think that we're looking at years or hopefully the soonest possible time that will be released? As far as I'm concerned, it's always the soonest possible. As I've told you many times before, there are certain preconditions which have to be met before an individual can be released at the ICC. It's not like one of your run-of-the-mill criminal cases where you can post bail and just get out and go home. No, in order for someone to be released here, there has to be a willing state party capable of receiving him onto its territory. Ayun, tingnan nyo. Sabi niya, nilecturean pa yung mga DDS na nagtatanong sa kanya. Sabi niya, hindi naman yan pwede sa ordinaryo kaso dyan sa Pilipinas. Mag-post ka na bail, pagkatapos larga ka na, labas ka na habang nililitis ang kaso, out on bail ka. Sabi niya dito, hindi. Kailangan naghahanap pa kami ng bansa
Naghahanap pa kami ng bansa Na na gusto ampon. kupkupin siya. Yun lang. So kaya pala hindi pa sila nag-file ng petition for interim release dahil walang bansa gusto kunin si Duterte kahit 70 days na siya diyan sa kulungan. Oh, tinitingnan ko yung lista ng mga bansa, pwede rin dito sa Antigua and Barbuda. Meron pa bansa na ganun. Antigua and Barbuda. Pwede rin sa Bosnia and Herzegovina. Agoy. Ito rin sa Africa, Burkina Faso. Burkina Faso. Pwede rin sa Botswana. Central Africa. Republic of Comoros. Oh, ang dami. Pwede. Sa pangalan pa lang, parang ayaw mo na puntahan eh. Chad. Ito, Africa rin. Croatia. Maipit ka pa sa mga away-away dyan. Democratic Republic of the Congo Dominican Republic. Djibouti. Paktay tayo dyan. Estonia. Ito maganda. Fiji. Pwede rin Fiji. Ha? Para makamaton yung mga babae dyan. Sige, ulitin natin para lang marinig yung mga umaasa pa rin, ha? I-share ito para Sinishare ko na. Sir Bad, sinishare na ni Maestro Putragis. Asa yung mga garapata dito. Patay tayo dyan. Naku pa. Di bali, okay lang. Malaki namang kinikita dyan ng lawyer niya. Okay, tuloy. abot sa mga inbox ng mga DDS. I-share nyo ito at i-like nyo itong vlog na ito para mapunta sa inbox ng mga DDS. Press 1 nga sa mga DDS dyan. O mga DDS, press 1. Pagparamdam nga kayo. Shoutout sa ating 981 viewers. Sa mga hindi pa nagla-like and subscribe, mag-like kayo pa at mag-subscribe na para makapag-comment kayo dyan, mga bobo. Tuloy, sige. Lawyers. Okay. Oh yeah, he's been there for 73 days already. Held inside the ICC detention facility attorney. Do you think that we're looking at years or hopefully the soonest possible time that will be released? As far as I'm concerned, it's always as soon as possible. And as I've told you many times before, there are certain preconditions which have to be met before an individual can be released at the ICC. It's not like one of your run-of-the-mill criminal cases where you can post bail and just get out and go home. No. In order for him to be released here, there has to be a willing state party capable of receiving him onto its territory. And that's what So O, paano yan? Paano yan, mga DDS? O, narinig nyo na sa lead counsel ni Duterte, Mamsat. Namomroblema sila, naghahanap sila ng bansang aampon kay Digong para magkaroon ng interim release. Kaso walang gustong umampon. Bakit naman ginaganyan yun si Tatay Diggs? Hirap na hirap. Agoy, di man lang kayo naawa, 70 days na siyang nasa kulong, 70 plus days na. Agoy, wag naman ganyan. O, sige tuloy. willing state party Oh. capable and willing to receive him. Kung isipin nyo, kung hindi niya tayo inalis sa ICC, baka gusto pa naman ma-reconcile si Marcos. Baka tatanggapin pa siya, basta lang ilagay siya dyan sa gitna ng bilibid. Para hindi talaga makatakas. Doon sa gitna, sa ground, open ground ng bilibid, ilagay sa gitna. May kulungan. So, pero hindi na, wala na eh. So, kailangan kausapin na nila ito. Sila, mga leader sa El Salvador, Gabon, Gambia, Georgia, Grenada, Guinea, Honduras, Iceland. O sa Iceland na lang. At least malamig. O sa Jordan, magaganda yung mga babae dyan. Wow, yun o. O sa Japan, pwede rin sa Japan. Nako, Sir Bad, di siya tatanggapin doon. O siya, Mapsat, so yun ngayon nakakalungkot na balita, Mapsat. So inamin na nito ni lead counsel na hirap siya para magkaroon ng interim release itong si Digong. Pero kahit na hirap siya, pakapal din ng pakapal yung bulsa niya. Kapag tumatagal, lumalaki yung bayad niya, mga kabsat. Ako po, naiipon. O, so siya. Wag na natin tuloy ito hanggang dito lang kasi yun din lang ang pupuntahan niya. No? Nakaka-problemado ang abogado ni Tatay Diggs. Agoy. O, so next topic tayo, mga kabsat. Pero bago yan, syempre, mag-countdown.